Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So ayun, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros Live sa SMNI. Ako si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Coach Oli. Okay. So Wala pa si si Coach Coach. Oli medyo na-late. Tayo muna dalawa, partner Jay. At ngayon, marami na naman tayong pag-uusapan na mga bagay-bagay na talaga namang nangyayari sa ating lipunan. Pero bago tayo mag-umpisa, siyempre, at huwag po natin kalimutan na i-follow ang mga accounts natin online. Kapartner mo sa balita at serbisyo, youtube.com, DCIR 1026 News. At siyempre, meron tayong rumble.com, SMNI News. At huwag din kakalimutan yung mga social media accounts sa Facebook at YouTube na Banateros. Yan po si Boss Dada, Coach Oli, Jay Guevara, Master Judea, at siyempre si Banat Bay. Okay, partner Jay. Banateros website. Banateros website, of course, nakalimutan Banateros natin. page. Banateros website, Banateros page. Huwag po natin kakaligtaan dahil yan po ay makakapagbigay sa atin ng kaalaman sa pang-araw-araw nating buhay. Partner Jay, kumustahin mo muna yung mga gusto mong kumustahin dyan. Hoy, kamusta sa mga masugid na mga tiga-subaybay ng Banateros dito sa SMNI. Eto, paos pa rin ako. walang pinagbago. Oo. Isang linggo na, ay dalawang linggo na. Paus pa rin si Paus partner pa rin. Jay. But anyway, sana makabalik na yung boses mo para naman, siyempre, di ba? Mahirap yung ganyan, naranasan ko rin yung ganyan, At habang iniintay natin yung isang partner natin, so eto, mga kababayan, at medyo pinag-uusapan nga ngayon itong gagawing malakihan o malawakang rally ng Iglesia ni Cristo. At dahil dyan, nagpahayag ng kanyang panalangin si Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC para sa malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand at sa iba pang lugar sa buong bansa sa Lunes, Enero at 13 po yan, mga kababayan. Sa pahayag ng KOJC, kanilang idinadalangin at hinihiling ang gabay ng makapangyarihang Diyos para sa tagumpay ng malawakang rally na naturang religious group na inaasahang dadaluhan ng milyon-milyong membro nito, kasama ang iba't ibang grupo at organisasyon. Ipinagdasal din ng KOJC na magkakaroon ng liwanag at pagkakaunawaan ng mga Pilipino upang muling umiral ang pagkakaisa at kapayapaan sa bansa. Nananawagan din ng KOJC na mamulat ang bayan sa pagluklok ng lider na makadiyos at magdadala ng pag-unlad, kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa bansa, lalo na sa panahon ng matinding hamon at krisis. Yan. Pero bago tayo magkomento, i-acknowledge muna natin ang presence ng ating kapatid. Si Coach Oli. Nandiyan po yan sa linya. Yun, At kasalukuyan, siya po ay nasa Japan pa. Coach Oli, bumati ka muna bago tayo magpatuloy. Ay, magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo nito at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kamusta naman kayo mga partners? Okay na okay, partners. At pabalita namin, panay daw ang lafang mo dyan. Panay ramen ka, ramen mo, Oo. Sana Nakita ko all. sa post mo, But anyway, mga partners, napag-usapan natin at ating binasa itong balita na nagpapaabot ng panalangin ng KOJC or Kingdom of Jesus Christ dito sa gagawing rally ng Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa darating na Lunes. Yan ay January 13 dyan sa Luneta Grandstand, mga kababayan. Sa akin,
Ito ay napakagandang hakbangin at ito po ay hindi naman pagre-retaliate sa gobyerno, bagkos ito ay pagsuporta sa panawagan ng Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Marcos Jr. na huwag i-impeach si VP Sara Duterte. At siyempre, siguro, hindi natin alam, pero siguro tatalakayin dito yung mga issue ng ating bansa. At sa akin lang naman, sana maging mapayapa ang gagawing rally na ito ng Iglesia ni Cristo. At doon naman sa mga nagbabalak na may mga mag-ipal-ipal dyan, yung mga umepal, mag-bida-bida na naman, sana naman tigil-tigilan muna natin yan. Dahil ito po ay tinatawag na peace rally. At sana po kung ano ang patakaran na ilalatag ng Iglesia ni Cristo ay atin pong sundin. Igalang po natin ang kanilang pagpapasya, igalang po natin ang desisyon at dapat boses po nila ang mananaig dito at boses ng sambayan ng Pilipino, hindi yung mga politiko o mga supporter ng politiko na magbibida-bida. Oo. So, yun lang sa akin. Sana maging mapayapa at suportahan po natin pagkapayapaan ng ating bansa, kapakanan ng ating bansa. Dapat walang kulay. Sama-sama tayo at magkakampi para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino. Ayan, Partner Jay, ikaw muna. So yun, no? Alam nyo, napakaganda nitong ganitong nakikita natin kasi first time lang din to sa history ng Pilipinas. Kasi kadalasan yung mga relihiyon ano yan nagkakabangay-bangayan talaga yan Kasi siyempre kanya-kanyang paniniwala, diba? Pero ngayon, sa pamamagitan ng KOJC at dahil ngayon ay talagang nakikita ng mga Pilipino at hindi lang KOJC ang pinapatikim or pinatikim ng hagupit ng kasakiman ng kapangyarihan ng administrasyon, napakaganda ho na nakikita ho natin nagkakaroon ng suportahan. Yes. Yung isa sa mga kilala at napakalaking relihiyon dito sa ating Pilipinas. Napakaganda lang ng ganito. At ito hindi po ito porket nagsusumusuporta ang KOJC sa peaceful rally ng iglesia, parang magiging hudyat na naman ng paglaban sa gobyerno. Hindi ho yung ganun, no? Kaya nga ho ito ay peaceful rally. Yes. At yung rally na yan ay sa pamamagitan ng sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang kagustuhan ni Bongbong Marcos na tutulan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sana wag tayong mag-fake news na naman kasi baka mamaya may mga fake news na naman dyan sa iba't ibang social media platform at kung ano-ano na naman yung sabihin sa KOJC na kay Sugay ito, kay Sugay niya sana. Tsaka ito pa, yung mga manghihingi. Kasi may mga ganyan Yan. Yung mga manghihingi ng mga donasyon, lalong-lalo na ho sa mga OFW, wag ho kayong kasi ako, nag-check ako sa ng iglesia ng INC. Wala silang ganon. Hindi sila wala silang hinihinging donasyon. Kaya kung sino man yung mga vlogger, kasi ito Master Judea, Coach Oli, may mga chat kasi sa akin na hanggang ngayon, sa tutusin, iniipon ko lang ilalabas ko rin to. Pero iniipon ko lang. No? May mga vlogger na parang nanghihingi sila sa mga at hindi lang vlogger. Meron din diyan yung mga may kita natin sa iba't ibang rally. Mga organizer na nanghihingi sa mga OFW para daw sa mga pondo, pagkain or ganito. Pero ang masama nga ho dito, wala hong hinihinging ganun. Yung lahat ng mga rally na nagaganap sa dito na lalong-lalo na sa ewan ko lang sa ibang mga DDS, hindi ko alam. Pero dito nakaka-sure ako sa INC itong peaceful rally ay walang hinihinging ganung hinihinging ganung pera. Kaya kayo mga OFW, mag-ingat po kayo sa mga scammer. Mahilig yan, marami ngayon yan Coach Oli. Coach Oli, anong masasabi mo dito? Alam nyo mga partners, bago tayo magbigay ng komento dyan, gusto kong samahan ninyo ko sa maiksing
Samahan din ako ng mga manunood dyan. Ha? Samahan ninyo ako sa maiksing pagtawa. Bakit? Akala ko panalangin eh. Tawa pala. Sabay-sabay Bakit ka natin. natawa? Sabay-sabay natin pagtawanan. Asa na yung impeachment? Oy! Oy, ituloy nyo na yung impeachment. Pang-apat na daw, Ay, ah. nako. Coach. Di ba? Ay, Pang-apat na daw, pang-apat. Nananawa. Oo, umiiyak isun- na yung padami. umiiyak na yung Makabayan Block. Ano daw, actionan na daw. Hindi, 6 na mambabatas lang. Sa sobrang daming mambabatas, 6 lang ang gusto na i-impeach si BP Sara Duterte na mambabatas ha, sa ngayon. Consoli, sige, tuloy mo yung ano mo. Ano, yung mga manunood, pagtawanan na natin. Pambira, impeach nyo na si BP. Ako, gusto ko na pa-impeach si BP Sara Oo. Pero attend ako ng rally. Pero gusto ko pa-impeach. Nang mayroon tayong pinagtatawanan. Di ba? Nang makasagot si BP Sara. Isipin ninyo, ito balita ko rito ha. Ang dami ng dumidistansya. Ayaw na magsipirma. Yun. Ayaw lalayo sila kasi mag-e-eleksyon eh. Ayaw nila ma-associate kila Tamba sa Quadcom, etc. O kaya, pasensya na partner, kukontrahin ko kayo sa sambayan ng Pilipino. Sige. Tuloy nyo na yung impeachment. Yeah. Ang tagal. Impeach na kung impeach. Oo. Di ba? Alam nyo, sabi nga nagsasabi na sa akin, no? Kung nag-iipon si partner Jay Guevara ng mga nagme-message. Ito iniipon ko rin to. Niipon mo Yung rin. mga pagtatawa na kasi balita ko, mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Sila na kasi pag nakaupo si BP Sara, silang maapektuhan. Yung mga NPA na yan, mga rebelde na yan, mga komunista na yan, mga makakaliwa na yan, sila na lang. At itong mga tao, lalo na itong mga trapo, mga politiko, yung panahon ni Duterte, sip-sip kay Duterte, nung panahon ni BBM, sip-sip kay BBM, tapos ngayong bumabaho na, wala nang impeachment, ayaw nang magsipirma ng impeachment, pero ang tagal nilang binibuild up yan. Iniimbestigahan si Sara, BP Sara, iniimbestigahan si BRRD. Ang bottom line hanggang gano'n na naman pala. Kasi ano yan pag pumirma ka, para ka talagang tumaya dyan. Yes. Madali kasi magngangawa Oo. Pero pag may pirma na, nakataya ka na. Diyan sila naduwag. Maraming mga politiko, pagdating dyan, hanggang ngawa. Pero pag tataya yan, doon yan tataya sa sigurado. Yeah. At ramdam nila ang lakas ng Duterte, kaya hindi sila no? Pero dagdagan ko naman din si partner Jay, yun. Ultimo nga tayo hindi naman tayo member ng KOJC. Hindi rin tayo member ng Iglesia ni Cristo. But this is the time na para tayo ay magsama-sama, magkakaiba man tayo ng paniniwala sa reliyon, pero magsama-sama na tayo dahil meron tayong pinapaniwalaan na pang-aabuso ng gobyerno. At sama-sama tayong lumaban. No? Yes. So kalimutan na natin yung mga gagamitin yung rally. Sabi ni Jay, gagamitin yung rally para may donation yung iba. 'Di ba? Hindi lang 'yun, ginagamit naman yung rally pang sariling pakanan. 'Di ba? Yung halimbawa, May palipal. Politiko. may palipad, may views. Na walang masama mag-live, wala, no? Pero ayan na natin, wag na tayong magsapawan. Kung gusto nila mag-live sila. Kung ayaw nila mag-live. Kasi pansin nyo, tayo naman, 'di ba? Nag-attend tayo ng rally sa EDSA, nag-attend din tayo sa veterans, hindi tayo nag-live. Diba? May nagtanong nga, ba't di kayo nagla-live? Sabi namin, marami na kasing naka-live. Basta kami suporta lang. Kung anong kailangan, yun ang gagawin natin. Hindi na importante kung anong pakinabang natin dito sa rally na ito. Yan. Ang importante rito, magkakaiba man tayo, ano man ang kulay nyo, ano man relihiyon nyo, sama-sama tayo na ipaglaban natin itong mga pang-aabuso ng mga politiko natin at magsama-sama tayong pagtawanan sila, mga partners. Yan ang importante. Yung impeachment, tuloy nyo na. Sige na. Oo, ang tagal no? Actually, iniintay din natin talaga yan, ano? Kasi tama si Jay, no? Ito yung pagkakataon ngayon na nataon dito sa pamahalaan, administrasyon ni Marcos na nagsama-sama. At parang pagkakadinig natin,
evangelist kasama din. At pupunta po tayo dyan. Napakaganda neto kasi ang ipinaglalaban, kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Kahit naman yung KOJC, hindi naman nananawagan na patalsikin yan Kumbaga kapayapaan at pinapanawagan yung transparency noong mga rally-rally na sinasamahan din natin dyan. So maganda po ito at kahit papaano, kahit magkakaiba ang ating pananaw sa espiritual, kahit dito, ito na yung common denominator natin, yung pagmamahal sa ating bansa. Dahil pag hindi tayo nagsama-sama, hindi tayo nagkapit-bisig para iligtas ang ating bansang Pilipinas, kung nagawa nga ito, doon sa yung mga panggigipit nila, nagawa nga yan sa Kingdom of Jesus Christ, sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, pwede rin gawin yan sa ibang mga sekta o ibang kongregasyon. At yun nga, may komento ang isang opisyal ng pamahalaan ng mga pinagdadaan ng hamon ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy at si MJ Mondihar nag-uulat. Yan. Mula sa isang simpleng buhay sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao City sa Mindanao para makahanap ng tahimik na lugar ng pagsasakahan. Yan ang storya ng pamilya ni Pastor Apollo C. Kibuloy, spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na isa sa malalakas na senatorial candidate sa 2025 midterm elections. Pero ang kanyang gawaing spiritual sa KOJC na may 7 milyong taga-suporta sa buong mundo ay nabalam dahil sa mga hamong kinahaharap ngayon ng butihing pastor. Biktima si Pastor Apollo ng matinding political persecution ng Marcos Jr. administration. Hindi biro para sa isang pangkaraniwang tao ang pinagdadaanan ngayon ng butihing pastor na nasa detention facility. Ayon sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Belica, walang pinagkaiba ang sitwasyon ni Pastor Apollo sa maraming Pilipino ngayon na sumisigaw ng hustisya. Nakita natin inabuso sa buhay at sa pagkatao ni Pastor Kibuloy. Inirefile, binuksan ulit ang kasong patay na at dinismiss na. Pinasok ang isang religious compound nang walang tamang warrant, walang tamang search warrant. Ani Belica, malinaw na politika dahil kilala si Pastor Apollo na malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kilala rin ito na supporter ni Vice President Sara Duterte na gustong ipa-impeach naman sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Bago ang lahat ng panggigipit, magkasabay sina PRRD at Pastor ACQ sa isang television program kung saan hayagang binatikos ng dating Pangulo ng Bansa ang mga pulisiya ng kasalukuyang administrasyon. Na kung kaya nga gawin sa isang taong kilala, makapangyarihan, or kinikilala, di lalong kaya sa atin gawin yan kahit na sino sa atin na walang kakayanan magsalita, lumabas sa media, gumastos, paano pa. Ipinunto naman ng dating opisyal na marami sa mga nakukulong ngayon ay inosente at biktima lamang ng inustisya. Mayorya ay umaasa sa tulong mula sa Public Attorney's Office o PAO na tambak rin ang hinahawakang kaso sa buong bansa. Ani Belica, naway sumalamin ang masa sa pinagdadaanan ngayon ni Pastor Apollo na walang ginawa kundi maghayag ng katotohanan sa kasalukuyang estado ng bansa sa kamay ni Marcos Jr. na mula sa rurok ng paglilingkod ay kinulong, pinagkaitan ng kalayaan at biktima pa na matinding paninira. Subalit na natiling matatag at mag-aalay ng buhay para pumasok sa pamahalaan upang patunayan na posible pa rin ang hindi maging korap sa Senado. Yang nangyayari kay Pastor ngayon, pwede hong mangyari sa ating lahat yan. Simpleng tao lang yan ministro lang yan na lumaki ng lumaki ang ministro dahil sa pagpapala ng Diyos. Paano tayo? Paano yung milyon-milyong Pilipino na wala namang kakayanan ipagtanggol ang kanilang sarili, wala silang SMNI, kagaya nito, wala silang followers, wala silang political clout and influence. Pero kinagalitan lang ng pamahalaan dahil kinokontra ang mga maling, sa palagay niya ay maling ginagawa ng pamahalaan. Kalayaan po natin yan Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Alright, so ayun mga partner, eto naman kahit hindi mo kailangan, nag-graduate ka ng college, so may degree ka, graduate ka ng high school or elementary, sa nakikita natin, ito ay patunay na ito ay political persecution, At lagi nating sinasabi sa ating mga vlog, sa ating mga pag-uusap-usap, na kaya naman nila ginagawa ito kasi napakabigat, napakatibay na support system ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga Dutertes. At
tingnan nyo nga, pagkatapos kay Pastor Apollo C. Kibuloy, tinatarget na naman nila si VP Sara Duterte. At dinadamay pa dyan si Pangulong Duterte para nga mawala yung kinang ng kanilang mga pangalan at syempre magalit ang tao. Kaya lang kabaliktaran ang nangyayari na imbis na magalit ang tao sa mga Duterte, lalong minamahal dahil nakikita ng taong bayan kung anong panggigipit ang ginagawa nito. At buti na nga lang, meron tayong SMNI, mayroong DCIR, mayroong SMNI kung saan tayo nakakapagpahayag. At nasasabi natin ang side ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ito ay talagang ginawa nilang political prisoner si Pastor Apollo Kibuloy sa pamamagitan nitong mga gawa-gawa nilang kaso na nauna ng mga ibinabasura na nga ito sa bansang Amerika, binubuhay nila dito sa Pilipinas. Dahil nga, alam niya nila na ang mga Duterte ay ang magiging tinik sa kanilang lalamunan sa 2028 election and even sa 2025 election dahil napakabango pa rin ng pangalan ni Pangulong Duterte. At lalong bumango yan, noong pumasok si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil alam naman natin, lagi natin sinasabi dito na si Pastor Apollo Kibuloy hindi pa man nakakapasok sa mundo ng politika ay marami nang nagawa. Ito yung mga OFW tinatawag nating hero, mga buhay na bayani. Etong yung mga enforcer natin, tinatawag din natin ng mga bayani kapag nakakaligtas sila ng buhay na nasa bingit ng kamatayan. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pwede rin natin itong tawaging bayani. Alam niyo kung bakit? Dahil siya ay nagliligtas siya noong mga tao o individual na napapariwara ang buhay. Yung mga dating drug addict, yung mga dating rebelde, yung mga walang matuluyang pamilya. Kinupkup yan ni Pastor Apollo Kibuloy at ngayon, tinatamasa nila ang kaginhawaan at kapayapaang buhay sa loob ng KOJC. Ganyan kalupit si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya doon sa mga hindi nakakakilala kay Pastor Apollo C. Kibuloy, pag-aralan niyo po ang buhay niya, pag-aralan niyo kung saan siya nagsimula at matitiyak ko na bibilib kayo sa pinagdaanan ni Pastor Apollo Kibuloy from rags hanggang sa ngayon na siya ay isa ng pastor sa napakalaking sekta dito sa Pilipinas o sa buong mundo na walang iba kundi ang Kingdom of Jesus Christ. Father J. Alam niyo, napakaganda. Alam niyo, nagsimula sila sa... sorry. Nakamute pala. Sorry. Alam niyo, napakagandang ehemplo nito ni Pastor. Dahil nagsimula, alam naman natin nagsimula sila sa maliit na community, maliit na samahan. Biruin mo, naikukwento pa sa atin na ang tanghalian, almusal nila ay nilagang saging at nilagang kamote. Puto. At puto. Yan. Na pinagkakasya nila yun lahat. Hanggang sa dumating na yung panahon na ito na yung blessing sa kanya. Alam mo, Master, Coach Oli, kung bakit hindi natatakot si Pastor sa lahat ng ibinabato sa kanya. Alam niya kasi kung sino yung kakampi niya Yes. Alam niya kung gaano kalakas yung kakampi niya. Yes. At ayun yung Panginoon Diyos. Alam mo, kapag yan kasi yung kakampi mo, kasama mo, sa pang-araw-araw, bawat oras, minuto, kahit ano pang issue, ano pang mga gawa-gawang balita ang iba to sa'yo, kasiraan ng iba to sa'yo, hindi ka matitinag at hindi ka panghihinaan ng loob. Dahil alam ni Pastor na napakalakas ng kakampi niya. At yun ay walang iba kundi ang itaas. Correct. Oo. Coach Oli, ano masasabi mo dito? Ako, alam mo, mga partners, ito sa aking paniwala. Walang lehitimong pag-angat nang hindi dumadaan sa apoy. Lahat yan ay nagkakaproblema. Yes. Kahit pag lahat ng mga Bible heroes, pag titingnan natin sila, lahat sila talagang dumaan sa challenges, dumaan sa pagsubok para pag natanggap nila yung blessing, hindi nagiging curse, hindi nagiging sumpa. Kasi pagka ikaw ay gumagawa lang ng mali at ikaw ay pinagpapala pa rin, medyo matakot ka ron. Kasi possibly, yung pagpapala mo ay galing sa demonyo. Yes. Kaya, halimbawa, drug lord ka, puro pagpapala, sige, hindi galing sa Diyos yan. Hindi, dahil pinagpapala ka ng demonyo para ikaw ay matuloy-tuloy
na maging drug lords at ay maging drug lord at magagamit ka. Pero alam mo, yung mga talagang katulad ni Pastor Kibuloy at sabi ko nga, marami, talagang bago ibibigay yung blessing, may paghahanda diyang nagaganap. Para pag dinating niya, pagbigay ng blessing, ang maraming Pilipino or maraming tao ang magiging makikinabang dun sa blessing. Kasi kadalasan, ang blessing ay hindi talaga para sa atin. Pag binigay ng Diyos, para yan sa iba. Kaya itong dinadaanan ni Pastor Kibuloy, ako ina-expect ko na yan patungkol sa kanya. At alam mo, napakagandang blessing na nga niyan Kasi, bakit? Tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador. Kailangan natin siya ngayon. Tingnan nyo, nung panahon ni PRRD, hindi naman siya ayaw niya ng politika. Hindi nga siya kubuha ng posisyon. Kahit na talagang pag binanggit mo ang Duterte, kasunod niyan, Pastor Kibuloy. Pero wala siya, di ba? Yes. So yan, isa sa nangyari ngayon, naisip niya, kailangan ng Pilipino ng tulong. Ng totoong may malasakit sa taong bayan. Ayan, tumakbo siya ngayon. Di ba? Isa na yan sa blessing. At yung blessing na yan, ay kung siya'y papalarin, maisi-share. Kasi hindi naman para sa kanya talaga yan Kung siya'y mananalo, para sa mga Pilipino yan. Yes. So, doon nagsisimula ang lahat ng yan. At maganda. Ito. Tama nga naman si Greco, si Sir Greco. Again, kung nagagawa nila kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara, yung harassment, paano pa sa ating mga ordinaryong tao? Yes. Nawa naman tayong kakayanan at wala tayong political clout, wala tayong At ginawa na, Kucholi. Yes. So, ano yan Ako, meron akong ikakwento, hindi ko na lang babanggitin Kwento mo na. Kasi, Kwento mo na. hindi lang naman, Banggitin mo na. Hindi ko lang babanggitin yung pangalan. Yung pangalan, pero ikakwento ko kasi merong Sige. Merong hinaharas na isang malaking influencer. Sabihin na lang natin na influencer na hinaharas at malaki ang boses. Parang kilala ko yan Daming demanda. Talagang inaano siya, pero ngayon nag-i-inhibit yung mga judge. Ay, walang gustong umawak. Bakit kanyo? Hindi talaga hinug sa pilit yung pagdidemanda sa kanya. Hindi talaga mananalo. May distansya itong mga judge, nag-i-inhibit. Kaya ayaw din naman nilang mag-judge in favor dun sa influencer kasi baka mahalintikan sila nung mga abusado. Yun. So para mawala ka na lang sa inhibit ka. Tanggihan na lang. Naghahanap sila. Oo, di ba? Tahimik na lang. So marami nang pangyayari ngayon. Yung fact checker na yan. Di ba? May yan Hindi naman talaga magtatagumpay ang kasamaan. No? Lagi sa dulo ang panalo bida. Sa simula, nagpapabugbog lang yan. Pero tinan nyo mangyayari sa fact checker. Tama. Diba? Mawawala siya. Mawawala ng fact checker, iyak ka na. Ano ba yung Vera Files, saka yung Crappler ba yun? May dudugtong ka, partner Jay. Mukhang may dudugtong ka. Yung kanina siya sabi ni Sir Greco at ni Coach Oli. Yung mga, kung nagawa nga, kaila Pastor, yung maaaring gawin. Susutusin ang dami si Bantag, diba? Si Tebes, si Pastor, KOJC. Tsaka yung mga partner, yung mga maliliit pa, yung kila Mayor Rama. Mayor Rama. Si Congressman Jonas Cortez, Mayor ng Mandaue. Yung sa Davao. Yung Gobernador Hubahib. Hubahib. Marami pa. So, yun nga, tama nga yung sinabi na paano na lang tayo? Yes. Paano yung mga katulad natin na simpleng mamayang Pilipino na kapag ginawa nila itong mga ganito, buti, tingnan nyo, yung mga taong nabanggit natin, kahit papano may pangbayad sa attorney, may pangtustos, kahit papano, pero kung gipitin nila, grabe, talagang sagad sa buto. Kaya nga medyo talagang mas kailangan natin, hindi medyo,
talagang kailangan natin ng taong katulad lang nila Pastor at ng iba pang mga PDP laban na para puksain yung mga ganitong pangyayari sa ating lipunan o sa ating gobyerno. Dahil yung iba kasi talaga ng mga politiko, talagang ginawa na nilang yung kanilang kapangyarihan sa pagiging politiko para manakit or mang-abuso ng ibang mga Pilipino. No? So, ito lang, basic. Number 52, nabagsak pa yung iPhone ko. Basic, ano? 52. Basic, 52. At iba pang PDP laban, marami yan dyan. Number 52 lang, number 52. Ako medyo natawa lang ako doon sa komento ni Coach Oli kanina regarding dito sa mga kongresista na medyo dumidistansya dito sa impeachment ngayon ni VP Sara Duterte. Pero kung makakaldag sila doon kay VP Sara doon sa hearing, galit na galit, parang gustong manakit. Pero ngayon, ito kasi yung Iglesia ni Cristo, di naman sa natin, napakalaking sekta rin talaga nito. No. Napakalaking voting community nito. Kaya medyo naglalaylo sila nagbabait-baitan. Di ba nung mga nakaraan, tama si Coach Oli Oo, pinagpipilitan nila, tanggalin si VP Sara Duterte and all that. So ngayon, parang bakit tahimik sila? Bakit doon sa mga ayaw-ayuda, damay-damay kayo, di ba? Gusto nyo lahat, pare-parehas kayo meron. Bakit ngayon? Bakit pinababayaan nyo yung mga makakaliwang grupo na maghari-harian dito sa impeachment ni VP Sara Duterte? Samahan nyo na. Oo, nahiya pa kayo. Yung mga young guns nanahimik na rin. Oo, nanahimik sila, mga kababayan. At ngayon, maingay sila doon sa pagtatanggol dyan sa akap-akap na yan. Alam naman natin yung akap-akap nila na yan, gagamitin lang naman yan ngayong eleksyon. Yung timing Yung timing, pwede naman niyang gawin before and after the election, pero ipinagpilitan pa nila na talagang pati na ata itong COMELEC, parang pumapayag din na magamit itong mga akap-akap na ito ng mga politiko. Kasi pinayagan ng COMELEC na mamigay ng akap sa panahon ng eleksyon. At hindi talaga tama hindi bagay. Dahil kahit sabihin pa ng COMELEC na hindi nila papayagan na makalapit o makialam ang mga politiko diyan sa akap-akap na yan, hindi nila mapipigilan yan. Ang dami nang nangyari na paglabag sa tuwing eleksyon, pamimili ng boto sa Pilipinas. Lantarang pamimili ng boto, wala naman sila na ipakulong Puro lang sila salita, di ba? Ang maganda dyan, sampulan ninyo. Pag may nakita kayong mali, sampulan ninyo. Pagka may nakita kayo naman lapit-lapit sa akap, sampulan ninyo. Paano maniniwala sa inyo yung tao kung puro kayong ngak, puro kayo dak, di ba? Samantala, mga partners, nanawagan ng isang senatorial aspirant na si Atty. J.V. Hinlo na bigyan ng higit na pansin ang paglikha ng mga trabaho kaysa pagbibigay ng ayuda na tinatawag niya itong ayuda politics. Dahil sa kakulangan ng mga batas na nakatuon sa pagunlad ng bansa, ang balita mula kay Cherry Light. Sinabi ni Atty. J.V. Hinlo, ang kakulangan ng trabaho ang pangunahing dahilan ng kahirapan sa Pilipinas. Dahil dito, maraming Pilipino ang napipilitang magtrabaho sa ibang bansa bilang overseas Filipino worker na nagdudulot ng pagkasira ng maraming pamilya. Yung tanong, bakit maraming mahirap na Pilipino? Bakit? Yung sagot, kawalan ng trabaho. Naniniwala si Atty. Hinlo na dapat ding gamitin ang mga idle na lupa ng gobyerno para sa agrikultura. Batikos din ang kanyang ipinukol sa mga mambabatas sa Senado at Kongreso na inakusahan niyang mas nakatuon sa pagbibigay ng ayuda kaysa sa paggawa ng mga batas na magpapaunlad sa bansa. Nakikita ko na kung hahayaan natin na ganito lang yung pamalakad ng administrasyon ni BBM, magkakaproblema po yung hinaharap ng ating bansa. Tinatawag ko itong ayuda politics, So, nakatuon po yung kanilang serbisyo sa ayuda at kulang tayo sa development plans for the country.
Isa rin sa kanyang mga plataforma ay ang pagtatag ng OFW Retirement Insurance and Pension Program. Maraming mga OFW ang naglilingkod sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, ngunit walang natatanggap na retirement fee o pensyon pag-uwi nito sa Pilipinas. Para maipatupad ang programang ito, kailangan anya ng mga kaalyado sa Kongreso. Will be able to have a retirement and pension plan na pagtanda nila, meron silang pensyon. Itong mga programang ito, no, kailangan natin ng mga kaalyado sa Kongreso. Kasama si Pastor Kibuloy, kasama rin si Congressman Marcoleta, at yung mga napipiling yung sa tingin yung mabubuting mga senador. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Nakamute. Sorry. Tinawag ito na ayuda politics ni na tumatakbong senador na itong si Sir J.V. Hinlo. Totoo naman, okay? At ang siste nga dito, mga kapatid, no, mga partners, ang siste nga dito, ilang buwan na ba sila? Kaliwat kanan ng namimigay ng ayuda kung saan-saan lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero nung lumabas yung pinakabagong survey, lumalabas po dito na 63% ng mga Pilipino ang nagsasabi pa rin na sila ay mahirap. So ibig sabihin, mas maayos pa nga yung buhay ng mga Pilipino noong mga panahon na hindi sila nagbibigay ng ayuda kumpara ngayon na mas malaki ang poverty rate o yung nagsasabi na sila ay mahirap. So sa akin, sa tingin ko, hindi talaga nakatulong itong akap-akap na ito o itong mga kung ano pang tawag nila doon sa mga financial assistance na binibigay na sa mga Pilipino. O ang tanong dito, kung nakakarating ba sa mga Pilipino? Kasi kung bilyon-bilyon na pera ang pinakakawalan nila at pinamimigay daw di umano sa mga Pilipino, bakit pa magsasabi ang mga Pilipino na sila ay mahirap kung may natatanggap naman silang ayuda? Diba? Yun lang ang importante. Kaya lang, tama rin yung sinabi ni senatorial aspirant Hinlo na dapat, imbis na ayuda, maglikha tayo ng maraming trabaho. Papaano nga tayo makakalikha ng trabaho kung yung mga ahensya ng gobyerno na dapat naglilikha ng trabaho, binabawasan nila ng pondo. Katulad nila ng Agriculture, Department of Transportation, Department of Health. At yan, napakalaki. DPWH, napakalaki. At yung Department of Education, no? Pati yung AFP, binawasan. So now, ang number one talaga na solusyon dito sa kahirapan ng ating bansa, unang-una, tanggalin ng mga korap na politiko sa pamamagitan ng paglalagay natin ng mga matitinong politiko diyan sa gobyerno. Kasi kung mas marami yung mga korap, kung mas marami at kukonti yung matitino, matatalo ng mga korap yung matitino at sila pa rin ang magiging bida-bida, sila pa rin ang mananalo. Kasi dito sa politika kasi natin, majority win . Mas marami kang kakampi, mas panalo ka. Kaya nga, ngayon, mga kababayan, tayo ay paulit-ulit na nanawagan na iboto po natin yung mga tao na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas. Partner Jay. Ang pangit lang kasi dito, saktong-sakto dun sa sa panahon na kung kailan mga nangangampanya. Sa totoo naman eto, hindi tayo magiging bias dito. Nakakatulong naman to Pero hindi sa ganitong hindi sa ganitong panahon. Ginagawa lang kasi itong mga ganitong bagay pag may sakuna, may nabagyuhan, may pandemya, yun. Diyan mo may kita yung ganyang gawain. Pero yung tipong start pa lang ng mag-i-start na eleksyon, tsaka nyo gagawin yan, ano pa ba iisipin namin? So yan ay isa sa mga parte ng vote buying. Diba? Tsaka ito pa, yung sinasabing, bukod pa dun, yung sinasabi nilang, kaya hirap ang Pilipinas dahil kulang sa trabaho, bukod pa dun. Ito mayaman naman ang Pilipinas Madamot lang yung gobyerno. Madamot ang gobyerno sa mga Pilipino na normal lang na Pilipino. At galante sila sa mga politiko. No? Kasi ito yan
kung kurap yung namumuno, kurap din yung mga nasa ilalim niyan. Tandaan nyo yan. Kung kurap ang presidente, magiging kurap din ng mga senator, congressman yan. Hindi ko nilalata, yung iba lang. No? So kasi isipin nyo maigi. Halimbawa na lang, sa mga sa Banateros. Kung masama yung leader natin, masama din tayo. Kasi yun ang nakikita natin eh. Kaso hindi eh. Diba? Ngayon doon tayo i-connect natin yan doon sa sa mga korap na yan. Yun yung nakikita nila eh, yung mga ibang senator, yung ibang congressman, nakikita nilang wala sa ayos yung pinuno, yung presidente. So yun din yung ibang tinutularan ng iba. Hindi sila natatakot. At saka ito yung about doon sa ito nakalimutan ko lang sabihin yung sa impeachment. 'Di ba? Ilan ang congressman? Nasa 300 no? Oh, ngayon hindi kakayanin yung 300 na bibigyan ng 7-7. So, ubos ang pera ng Pilipinas. Ubos sila doon. At ubos din tong mga to. No? So, may pala dyan eh. Parang may isang community lang. Alam niyo na kung sino nakikita natin. Na sagrado yun. Hindi sila nagpapapasok ng iba para solo nila yung Ngayon, mukhang ang strategy, kunin lang yung pera at kapag oras ng pirmahan, tablado na sila. So, sa madaling salita, pati din sila, nautakan din. Gagamitan nga lang din sila. Gagamitan lang sila. Are you done, brother? Tapos na ako, Kuya Choli. Oo. Itong usapin patungkol dito sa ayuda, gusto ko lang na balansehin din. At ito sa tingin ko chicken and egg to, ang sitwasyon na ito. Di ba? Sino ba talagang nauna? Itlog or manok? Kasi may problema tayo sa ayuda eh. Walang masama tumanggap ng ayuda, pero wag yung iboto, and at the same time, wag natin asahan ng gobyerno. Kasi nga, kailangan din tayo magsikap, no? Mamaya di-discuss natin yung part nila, pero sa tayo bilang mamamayan, mahirap pong aasa tayo sa ayuda eh. Dahil pag nakikita ng ating mga anak na tayo'y nakaasa sa ayuda, anong gagawin ng nating magiging anak o mga anak natin? Tapos yung apo natin, aasa din sa ayuda. Ayuda ng ayuda. Siguro, lagi nating assume responsibilities na kailangan, pag ako'y nagpamilya, pagampanan ko yung pamilya ko, at yun ang gagawin. Hindi tayo aasa sa gobyerno. No? Itong gobyerno naman din, wag silang gagamitin ng ayuda kasi itong ayuda na ito, matagal na itong ginagawa. Matagal na nating problema itong patungkol sa ayuda. Ngayon lang ito napuna kasi sobrang garapal, sobrang ginagamit at sobrang laki ng pondong inilalaan dyan. Kaya hindi ako pabor in any form ng ayuda. Sana umangat tayo dahil pag tiningnan mo naman nasa kalsada, pag tumingin ka, ang daming tambay. Yan ang problema talaga natin. Trabaho. Magbigay ka ng ayuda ngayon, magbigay ka ng 5,000 ngayon. Halimbawa sa isang tao, buti nga kung 5,000 ang makukuha nila. Kadalasan dyan 5,000 pero ang nakakarating lang daw sa tao, 2,000, 3,000, kinukulimbat ng mga politiko. So dyan pala may corruption na. Tapos, ang nangyayari pa dyan, walang pakinabang sa Pilipinas. Mapupunta lang yan sa pang-inom, pang-yosi, kasi ang daling ubusin niyang 5,000. Pero kung yung ayuda, yung ginagamit na pondo sa ayuda, ginamit natin sa build, infrastructure, mas maraming matutulong. Nagkakaroon tayo ng malaki ang negosyo. Pag lumalago ang negosyo, maraming nangangailangan ng mga tao, mas maraming trabaho ang mabibigyan. Di ba? So, hindi ako talaga dyan dahil magbigay ka ayuda ngayon, bukas ubos na. Samantalang pag yan ay tinayo mo ng tulay, siguro hanggang sa apo ko papakinabangan yan. Patay na ako, andyan pa rin yung tulay na yan. Correct. Lockdown tayo eh. Diba? Alam mo, yung sistema ng Pilipinas wala na talaga. Ang problema sa mga politiko natin, kung ano yung may pakinabang, immediate. Andyan ang problema natin, mahilig tayo mga Pilipino sa immediate na gratification. Band-aid solution.
Band-aid solution at saka, gusto yung mabilisan. Yeah. Sabi ko nga, ang talagang success hindi yan mabilisan. Talagang yan ay malaki. Dapat inaayos natin to kahit medyo matagal, pero kung nagbibuild, tingnan nyo ang Davao. Sila nga mga kanilang infrastructure. Hindi magtatagal ng panahon, mauupo ng Davao ang buong Pilipinas sa ganda sa infrastructure. Ha? So, huwag tayong umasa. Ito ano lang din. Ha? Again, hindi ko tanggapin nyo ayuda, pero huwag nating aasahan yung gobyerno dyan. Dahil gagamitin lang yan. Ito, diretsuhan na. Ginagamit lang yan nila Tamba. Yung grupo nila Tamba, ginagamit itong ayuda. Well, diretsahan sasabihin nila na hindi daw ito magagamit sa kurap. Malabo po yun. Baliw na lang maniniwala dun. Oo. Na hindi nila ginagamit yun. So yun, no? Tapos ka na ba, Coach? Alam niyo, marami pa tayong pag-uusapan mapatungkol dyan. Pero mag-break po muna tayo. Huwag kayong aalis at magbabalik po ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ayun, no? Tayo po ay nagbabalik dito lang sa programang Banateros, no? At puro na lang negatibo pinag-uusapan natin. Magkwento naman tayo o magkwentuhan naman tayo regarding sa mga positibo na pwedeng mangyari at nangyayari dito sa ating bansa. Ang sabi ko nga kanina, mga partners, pag sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa, dapat walang kulay. Dapat magkakasama tayo dyan. Katulad din ito na pagbibigay solusyon, kalinisan ng ating bansa at pagtatanim ng mga puno laban dito sa tinatawag nating climate change. At ito po ay inisyatibo na ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy mula pa noong Nobyembre, tuloy-tuloy, every weekend. At bukas meron na naman tayo. Pero ito iba talagang mga partners ang Davao. Talagang kahit sabihin natin, kahit tumingin tayo kahit saan, Davao talaga is the best, no? Para kang nasa ibang bansa pag napunta ka sa Davao. So ito mga partners, may bisita tayo. Itong sasabihin ko ngayon, itong last message ko na ngayon. Ngayong araw na ito. Last message ko na rin. Parang iba yung last message mo. Last message, parang namamaalam na no? Wag naman. Okay, so, ito lang gusto ko sabihin. Dito sa mundong ibabaw, hindi naman tayo pinanganak ng wala lang, no? Dito, kaya tayo nabuhay, kaya tayo binuhay ni Lord, may kanya-kanya tayong misyon, no? Isa na itong pangalagaan yung mga nilikha niya. Itong mga kabundukan, itong kalikasan. Dapat inaalagaan natin habang tayo ay nandito sa lupa. So, dapat sinusunod natin kung ano ang utos niya. Kaya nga, ako gusto kong pasalamatan si Pastor Apollo Kibuloy, no? Sa paghubog niya sa bawat miyembro at mga workers ng KOJC, no? Dahil kung ano yung ginagawa ni Pastor, kung ano yung vision niya sa Pilipinas, yun talaga isinasabuhay ng kanyang mga miyembro. Katulad nito, yung pagmamahal sa kalikasan, pangangalaga sa kalikasan, yan ang nakikita natin linggo-linggo na ginagawa ng mga miyembro at workers ng KOJC. Kaya nagpapasalamat tayo kay Pastor Apollo Kibuloy sa paglikha niya ng ganitong mga tao. Actually, hindi siya naglikha. Kumbaga, ginabayan niya para maging mga mabuting tao, para mahalin ang kalikasan at sundin kung ano ang inuutos ng Diyos. Maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang, Partner Jay. Yun, no? Alam nyo, napakaganda talaga ng gift to kay Pastor talaga Tsaka ito yung talagang kailangan natin sa bayan. Yung tipong malinis ka na sa kapaligiran, malinis ka sa bansa mo, syempre, mas malinis ka dyan sa sa magiging tungkulin mo sa bayan natin. Kaya yan talaga yung karapat-dapat na iluklok natin sa ating gobyerno, no? Dahil
umpisa pa lang, kitang-kita nyo na kung gaano kabuti at gaano kalinis ang hangarin para sa bayan. At hindi lang ngayong eleksyon niya to ginawa, kundi noon pa man ginagawa niya na to. At mapahanggang ngayon gagawin niya. At ako'y nakaka-sure na pagdating ng panahon na itong si Pastor Apollo C. Quiboloy maging senator or maging mas mataas pa na mailuklok dyan sa ating gobyerno, ay naniniwala ako na mas titriplihin at tudoblehin niya itong mga nakikita at nasasaksihan natin na kalinisan at kabutihan na ginagawa niya para sa ating bansa. Yun. Coach Oli, last message. Alam mo, mahirap yung ginagawa nila Pastor Quiboloy na yan. Ilang beses na rin tayo nakasama dyan. Hindi po daling, lalong-lalo na yung maglinis ng kanal. Sino ba ito? Pulis ba yun? Oy, Coach Oli inaantay ka na, umuwi ka na, sasama uli tayo dyan sa tree planting. Oo, ang hirap niyan. Pati yung tree planting kasi maghapon kang nakayuko. Hirap na kaya yung ko, pambihira. Pero itong mas mahirap tong yung naglilinis. Oo. No, kaya believe din tayo dito kila Pastor Quiboloy dahil yung kanilang grupo, yung kanilang members talagang bumababa sa kanal. Nakikita naman natin. Yes. Hindi biro yan. Bababa sa kanal. Tapos kukuhanin yung pwede kang magkasakit dyan. Correct. Dahil napakadumi. Hindi rin naman natin maintindihan sa ating mga kababayan. Actually, correction yung kaninang nakapula, lang yun, volunteer. Hindi yun member ng KOJC. Siya, volunteer. Bali, sumama sila dyan. Yung nakapula, yung mga nakapula. Pero yung mga naka-purple, lahat mga taga-KOJC. Hindi rin lahat. May mga, hindi lahat. May mga ibang, hindi buong KOJC. So sa madaling salita, nagbubunga na rin yung mga ginagawa ng KOJC dahil sabi nga, leadership by example. Yes. Yan ang influence. Kasi mas nakaka-invite ka, nakaka-inganyo kung nakikita na ginagawa nyo bago utos kesa utos ng utos. Linisan nyo yan, linisan. Hindi, pinangunahan ng KOJC at maraming sumusunod. Dahil nakikita nila maganda yung motibo, maganda yung nagiging resulta, napakagandang influence niyan. Yan isang malaking bagay din kila Pastor Quiboloy. At yun, bukod dyan, may taniman pa at yan linggo-linggo. So malay natin, habang tumatagal ay dadami na yung mga magjo-join dyan. Pero sa atin naman, siguro panawagan ko na rin sa ating mga Pilipino, wag naman din kasi tayo, ba't isipin mo may gulong pa nakatapon dyan, pambihira. Diba? Ano ba naman kayo? Ang Pilipinas, kung saan kaabutan Alam mo sa ibang bansa, dito nga sa Japan, wala ka halos makita. Ang hirap maghanap ng basurahan dito. Pero ang linis. Kasi ang prinsipyo nila, pagka may basura ka, bulsa mo. Yan. At iuwi mo sa bahay. Sa atin, kung saan ka dinatnan, kakain na habang naglalakad. Tinatapon. Kung ang kinakain pa niyan, butong pakwan, kung saan yan. Nagyoyosi yan, pipitikin lang yan kahit saan. Diba? Yung kanyang, yung ano tawag niyo, yung bat ng sigarilyo. Yung upos, diba? Meron din, alam mo, malaki rin ang problema nating mga Pilipino, hindi lang mga politiko, tapi tayo rin kahit ako, minsan, ako dyan, dahil pag talagang inabot ako ng naihi ako, ang laki ng CR ko buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Diba? Kung saan kaabutan, yan tayo kung saan tayo abutan ng pagkalat, hindi natin nakalakihan yung iuwi na sa bahay natin yung So, magandang halimbawa itong ginagawa nila Pastor Quiboloy dahil nagsisimula ng panibagong breed ng mga Pilipino. Hindi mo kalat, lilinisin mo. Mahirap yun. So, parating na tayo. Baka magsama-sama tayo dyan sa paglilinis. Okay. Hintayin ka namin dito, Coach Oli, no? At talaga, tama yung sinabi mo, Coach Oli, na kailangan talaga ng education sa mga Pilipino. Kasi yun ang kulang tayo Dapat i-educate sa lahat ng bagay tuturuan mo kahit anong bagay, tuturo mo sa mga Pilipino. So, bukas, magkakaroon tayo mga kababayan ng panibago na naman na tree planting at of course at Saturday, tomorrow, no?
tree planting at clean up drive. Oh. Nandiyan po sa screen, ha? Pwede po sumali kahit sino. Oo. May ngipin, wala, matanda, bata, tomboy. sorry. Lahat yan. Lahat na kasama. Dito po tayo magsama-sama. Ito yung common denominator natin. Kung magkakaiba man tayo ng pananaw sa politika, dito, magkaisa po tayo dito sa pagbigay ng solusyon sa problema na kinakaharap nating bansa, yung baha at yung climate change. Okay? Alright, mga partners, may gusto pa kayong sabihin? Okay na. Si Sir Carlo ba nandiyan dyan? Nandito si Sir Carlo. Bakit? Yung pasalubong daw ni Sir Carlo, wag mo kakalimutan. Ay, oo, siyempre. Magsimula na tayo, Sir Carlo, ng countdown. Countdown na agad, 360... Ng Pasko. 50 plus. Tsaka na. Okay. Sige. Bukas, magkita-kita po tayo sa clean up drive, ha? Oo. At wala yun. Okay, so kita-kita po tayo ulit, mga Banateros. Dito lang sa SMNI, Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Banatan. Ako po si Master Judea. Ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Coach Oli. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo